Isang masayang usapan na naman na ang ating tatalakayin ngayon. Diba? Dahil eto hindi na nawawala. Oo, umpisa pa lang ng panahon meron na to. utang. 'Di ba? Pero ngayon dati kasi walang digital world walang social media. Kaya yung mga nakakautang, pwede silang magtago anywhere, anytime. Ngayon kasi kapag nagkautang na, yung iba hindi na kinakaya, pinupost sa social media. Kahit hindi mo friend. Oo. Tinatag pa nila. Naglalagay pa ng picture. Pero eto, tama ba yun? Tama ba kaya na mag-post tayo ng mukha o ng impormasyon ng isang taong nagkautang sa'yo na hindi nagbabayad? Tama nga ba? Alamin natin yan sa Usap Publiko. Hoy, ikaw baklang palaka ka. Ilang buwan na kitang hindi nakikita, ha? Magbayad ka na ng utang mo. Naku, Mari, hindi naman sa ganun, Mari. Oo, baka pwede naman sa susunod na buwan. Oo, walang-wala talaga ako. Anong next month, ilang buwan na kitang sinisingil. Kung hindi ka magbabayad ngayon, ipopost kita sa social media. Naku, Mari, hindi naman ganun. Huwag naman ganyan. Pero teka, pwede ba yun? Inutangan ka, pero ayaw magbayad. Kaya sa huli, ipopost mo sa social media. Pero teka, legal ba yun? Alamin natin yan kay Attorney Charles Johnson. I do suggest na wag yung gagawin yun. Kasi, pwede kayong makasuhan pa rin nung nangutang sa inyo. Pwede kayong kasuhan ng cyber libel, pwede kayong kasuhan ng grave threats or slander by deed, pwede rin kayong kasuhan ng data privacy violation on processing their personal information kapag may mga nilagay kayong mga impormasyon tungkol doon sa nangutang, like yung address nila, yung picture nila, and other personal info na hindi naman kayo binigyan ng permission nung nangutang na i-post. Narinig niyo yun? So, kahit ikaw pa yung nagpautang, pwedeng ikaw pa yung mapasama sa dulo? Paano yung attorney? No, we take it with a grain of salt kasi hindi naman sa lahat ng mga posts natin is pwede tayong kasuhan. Ang mga sinasabi natin na posts na pwede tayong kasuhan is our tinatawag nating mga defamatory posts or posts that destroys or that impugns reputation over another person. Kaya yun, medyo mag-ingat-ingat na ang ating mga nagpapautang dyan na wag mag-post masyado sa social media ng mga mangungutang sa kanila. Ayon din kay attorney, kung nag-post ka ng mga detalye ng mga taong may utang sa'yo, katulad ng pangalan, address, at kung gaano katagal silang hindi nagbabayad, hindi pwede yan dahil defamatory yan. Kaya naman tandaan, huwag magpo-post ng mga taong may utang sa inyo online. Narinig mo yun ha? Bawal daw yun. Naku, paano ka sisingilin? 5 buwan ka lang hindi nagbabayad. Kaya huwag ka magreklamo kung malaki ng interes mo. Naku, paano ako magbabayad? Wala naman yun sa usapan natin. At teka, parang mas mataas pa yung interest kaysa sa hiniram ko. Nakakaloka! Ayon naman sa Civil Code Article 2209 at BSP Circular No. 799, kung may utang ang isang tao at walang napagkasundo ang interes, ito ay papatawan ng 6% kada taong interes hanggang sa mabayaran ang buong halaga. Ito ang tinatawag na default legal interest para sa mga loans at forbearance of money. Ang mga nagpapataw naman na masyadong mataas na interes sa isang utang, may kasunduan man o wala, ay maaaring iharap sa korte. Kung napatunayan na masyadong mataas ang interest rate, may kapangyarihan ang korte na itama ito. Maaari rin nilang gawin ang mga sumusunod. Una, bawasan ang interes. Kung ang ipinataw na interes ay masyadong mataas, maaaring sabihin ng korte na ito ay unconscionable o hindi makatao. Pangalawa, ipawalang bisa ang kontrata ng interes. Kapag may kasulatan naman o written contract pero masyadong mataas ang interes, maaari itong ideklara ng korte bilang void contract. Pangatlo, mareklamo o makasuhan ang nagpautang. Hindi man automatic na may criminal case, maaaring magkaroon ng problema ang nagpapautang kung gumagamit siya ng pananakot, panggigipit o pang-aabuso, kung isa siyang illegal lender at walang lisensya mula sa SEC, o kung paulit-ulit siyang naniningil ng sobrang interes. Maaari silang ireklamo sa barangay, sa korte, sa SEC at sa DTI o LGU. Hoy, kayong dalawa! Magbayad na kayo yung 5K ko! Ilabas niyo na! Kaya laging tandaan mga ka-MB, para iwas gulo, only lend what you can lose. At syempre,
Kung may utang, magbayad on time. Ayun, kapag umutang, magbayad on time. Kung anong pinagkasunduan, magbabayad po ako siguro mga 2 days from now. Kapag natanggap ko na yung pera ko, ibigay mo kaagad. Kasi once na nagbayad ka on time, mas makakautang ka ulit. Kasi pagkakatiwalaan ka alam na mo ay, marunong siyang magbayad ng payer utang. yan. Good payer yan. Oo. Papahiraman ulit kita kahit walang interest. Oo, at saka hindi lang yun kasi parang nakuha mo na rin yung trust nung Tao. tao. Diba? Kaya okay din lang naman mangutang pero wag namang madalas. As much as possible, ayusin natin yung budget natin nang sa gayon, maiwasan natin magkautang at maiwasan natin ang problema na kaakibat ng pangungutang. Ikaw ba, Miss Bea? Mm. May Ano? umuutang ka ba? Ako aminado ako, lalo na kapag gipit ka na. Pero yun nga natutunan ko na kapag nangutang ka talaga, kapag may sinabi kang araw, yun yung araw na magbabayad ka. Kapag hindi mo naman na makakayanan, at least sabihan mo yung pinag-utangan mo na pasensya ka na po kasi yung pinagkasunduan natin mukhang hindi po kakayanin. Pwede bang sa susunod na araw na lang? Kasi maiintindihan niya, lalo na kapag good payer ka nga. At maiintindihan din niya na kapag hindi mo nabayaran on time, ay talagang gipit siya. Kasi dati naman nung nangungutang siya, pag sinabi niyang magbabayad, nagbabayad naman siya on time Kaya okay lang siguro at this one time na kahit ma-extend. Ganon, oo. Pero syempre, iniiwasan na natin yan. We have to handle our money wisely. Oo, hindi yung dahil lang gusto mo, bili ka na ng bili. Mamaya niyan, eto at mangyari, i-post ka, pwede mo naman pala siyang kasuhan. Oo, pero syempre, ang pangit naman, parang kapag utang ka ng utang, hindi mo na mamanage yung pera mo, wala kang disiplina pag gano'n. Yes, and one thing that na makikita ang disiplina ng isang tao ay sa paghahawak ng pera. So, ibig sabihin, hindi ako disiplinado. Uy, parehas tayo. Siyempre, dugong Ilocano yan. Alam mo naman, sabi nila, kapag Ilocano ka na, 1 day millionaire. Oo, makahawak ka lang ng napakalaki. Akala mo kung sino kang mayaman. Akala mo yung bahay mo, 4 floors. Uy, totoo yun. Hindi ko naman linalahat. Hindi naman pero lahat. ako kasi, ramdam ko sa sarili ko bilang isang Ilocano na minsan kapag may pera ka talaga, Diyos me, yung pagiging galante mo, kung kani-kaninong tao, mga kaibigan, tara ako na bahala dyan. Uy, totoo yan. Bahala. Pag uuwi ka, akala mo naman, Disney princess ka. Oo, kulang na lang, ibigay mo lahat. Uy, totoo yan. Nung Friday nga last week, kakakuha ko lang ng sahod ko. Pagkain lang yun, nawanto agad ako. Hindi, pero which is okay naman. If you're going to give it sa family, yes, sa family naman yun. Pero iniisip ko na lang, hindi ba mababawi ko naman to. Ang gagawin ko na lang, hindi ulit ako bibili ng mas malaking, hindi na ako gagastos ng mga hindi ko naman kailangan. Ganun. Para naman kahit paano ma-budget mo ng kahit 2 linggo yung pera mo. Number 1 dyan do not spend more than what you earn. Dapat mag-spend ka dun sa alam mo na kaya lang nung ino-earn mo. And extra dun sa kinikita mo. Kasi kapag, sige sabihin natin 20 ang kinikita mo, buwan-buwan, bumili ka, 35,000. Girl, ang talino!